What's up YouTube? Genie here, back at it again and welcome back to the channel guys. So isa na namang project ang ating titignan. Ito hindi ito yung katulad ng mga play to earn, yung mga mining. Pero ito guys, virtual reality naman tayo. Tignan natin ulit ito. Kumbaga metaverse ang gimmick niya. So parang may land and then lahat parang pwede mong gawin sa loob. May mga disco, may mga concerts, podcast and everything, may mga games. Silipin natin, tingnan natin kung ano yung mahihita natin dito. Meron bang pag-asa to? Mukhang legit eh. Nakita ko guys, nag-research ako ng mga kung anong gimmick niya dito sa MetaCloud na to. MetaCloud ang pangalan ng project na to guys. Silipin natin yung website, tingnan natin yung white paper and papakita ko sa inyo yung infographic na nakita ko din. Parang general summary siya noong buong project. So malalaman natin kung ano yung mga roadmap and everything like that. If you're new to my channel guys, please do not forget to click that like, that subscribe and click nyo yung bell para lagi kayong notified pag meron tayong mga bagong projects na nakikita. And syempre guys, I hope you would also consider checking out the Cookerist. So check nyo yun. Link to that will be in the description of the video. It's our new cooking channel. It's continuously growing at tingnan nyo. Guys, baka meron din kayong matipuan doon na masubukan ninyo magluto din. Alright? So without further ado guys, let's get it on. Intro! Alright, so landing page ng MetaCloud guys, link to that website will be in the description of the video para hindi kayo naliligaw at napupunta sa mga phishing sites. So click natin to start. Siyempre guys, ipapakita ko sa inyo. Actually, nasa description din ng video na to lahat ng mga socials. Do your own research pa rin. Let me know what your thoughts about this project. Pagka nakapag-research din kayo, put it in the comment section below. Looks like this is also one of the promising projects. Sana. Bitcoin is doing better. I wouldn't say best right now kasi nasa 24,000 na sa last time I checked. So kahit pa paano may progress tayo. Sana magtuloy-tuloy na ang pagbalik ng crypto sa dati niyang sigla, no? Para naman makabawi tayo sa mga talo natin. Okay, so escape to a metaverse, jump to a social world of creativity, discovery, and exploration while connecting with people globally through the integration of land ownership, gaming, and NFTs. Yung gaming na sinasabi niya guys, parang mga, alam mo yun, mga bets, mga kasi-kasino ang gimmick niya. So, kumbaga, yun yung laro niya. Baka, ewan ko kung makikipag-partner siya sa mga ibang mga game creators or gagawa siya ng sarili niyang game, who knows, baka meron siyang sariling play to earn game in the future. So tingnan natin yung susunod. Prepare for the unveiling of the hottest club in the metaverse, a mashup of both physical and virtual worlds located directly in the party hub of Portugal, the MetaClub or the MetaCloud Club. Actually guys, itong sinasabi niya na to, totoo yan, meron silang physical na kaya mamaya makikita ninyo doon sa infographic, may nakalagay physical club, parang free of charge ka din. Pwede ka pumunta doon sa club nila kung pupunta tayo ng Portugal. And then meron siya yung mga events, kumbaga yung mga online events din. So depending sa kung anong land ang bibilin ninyo, kumbaga meron siyang freebies or something na features na po pwedeng ibigay sa inyo. Makikita din ninyo yan later on in this video. So we will also be throwing our first ever grand scale festival in the metaverse featuring your favorite DJs and artists. So ayan, parang talagang alam mo yun, yung tipong ginagawa nila is parang lahat nandun na sa metaverse din eh. Alam mo yun, yung pag nag-login ka, andun na lahat ng kailangan mo. May concerts, may art theaters, may podcast, may casino, may tournaments, and games. Tingnan natin isa-isa yan. So concerts, MetaCloud first music festival. Ayan, may mga dates na guys. So December pa naman. Naku po, August. Naku, nagpa-practice, nagsistretching na si Jose Marichan guys. Tutugtog na naman po siya at malapit na naman ang Pasko. Hindi pa tayo nakakaahon. Woo! Okay, so tingnan natin yung iba pa. Ayan yung concerts niya guys. Art and theaters. Revolutionizing the event industry. One of the biggest benefits of MetaCloud is the money-making opportunities. And alam naman natin guys, kaya tayo nasa crypto, syempre, di ba? Kumbaga para kumita. Alam mo yun, may mga play to earns dyan, may mga staking dyan, may mga, kumbaga yung buy and sell, buy low,
sell high, yung mga ganun-ganun mga gimmick natin. Kaya tayo nandito sa industry na to para kumita. So ito yung inaano niya din, no, offer. There will be plenty of monetization opportunities for those who are willing to create and host amazing virtual experiences. VIP access to events will be possible to grant and control. Yan, malalaman natin yan once nilabas na. So tingnan natin, baka meron din kayang radyo-radyo dito. Pagka nagkaroon, subukan ko kayang mag-apply ng DJ yan sa ganyan. Baka sakaling extra income din para sa akin. Okay, so in MetaCloud, engagement levels and audience participation can achieve amazing numbers. Attendees engage in shared experiences using stunning avatars, and they are co-present in the same spaces, but with each participant creating memories from their own unique and personal experiences. Okay, so yung sinasabi niya na revolutionizing the event industry, that's basically everything na mga nandito sa iba pang mga sa mga iba pang mga clickables. So pag pumunta ka dito, yun din yung makikita mo. So summary na siya, kubagay na lahat yun. So baka mamaya kasi pag pumunta kayo dito, when you do your own research, click nyo siya, parang pare-pares sa sinasabi. So parang ginawa nila, isang summary na lang para sa lahat ng mga events na yan na ginigimikan nila dyan. Okay? Tignan natin yung susunod, guys. Yung number 4, games, music, and creativity. So silipin natin tong games. Tignan natin kung meron siyang link. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, guys. So yan yung mga games niya. So parang casino nga ang gimmick niya. Hindi ko alam kung magkaaroon siya ng mga iba pang mga games outside of the casino. Pero yun, so far yung nakikita natin dito sa website. Music, wala pa siyang content dito na nakalagay. Creativity, ayan, tingnan natin yung susunod. Artists, influencers, musicians, and you can own a piece of land in MetaCloud and live stream events or shows, publish content, and request monetary patronage from fans for exclusive access. So parang ganito ang gimmick niya, guys. Parang may YouTube siguro sa loob nito. Hindi naman YouTube ang pangalan niya siguro pa, pero parang pag nandito ka sa loob ng metaverse niya, pwede kang maging content creator din or influencer. Kumbaga nakikita ng mga ibang mga community yung mga pinagagagawa mo doon. So parang ganun ang sinasabi niya dito. And tignan natin ano pa yung mga meron pa dyan, change scene. Balik tayo dyan. Tignan natin yung next. Whoops. Ayan. So enough natin yung kasi baka ma-copyright tayo dun sa niya. Number 6. Dito tayo, 7. As you embark your journey on ownership through MetaCloud, you can monetize when people attend your galleries, live concerts, and private parties. The possibilities are endless. So, actually, alam nyo, iniisip ko dito, mga pwede nila idagdag. Pwede nilang lagyan ng mga NFTs na, kumbaga, kotse or motor or something na ganyan. And then, alam mo yun, yung pwede sila mag-travel para papunta dun sa mga iba't ibang places. Para additional din, 'di ba? Additional something din para dun sa project nila, hindi yung click ka lang para makapunta ka sa isang place. So pwedeng ganun yung i-integrate nila. And then these are their partners. So again, guys, ilalagay yung mga partners dyan, and then I would strongly suggest that you also still do your own research. Tignan ninyo, sadian ninyo yung mga groups niyan or mga socials na yan. Kung meron silang mga Telegram or Discord or something like that, pwede ninyong i-verify kung, kumbaga, MetaCloud is also a part of the project that they are supporting, or kumbaga, nag-i-invest sila dun sa project. Pero yan yung nakalagay dito sa natin. And sabi ko nga sa inyo, para doon sa mga subscribers ko na alam nila na yun nga, isa sa nakakapagpa-boost ng confidence para sa akin, is if they have backers, mga venture capitals, yung mga nag-i-invest sa kanila, kumbaga nagfa-fund ng project sila. Kasi unang-una, hindi naman yan i-approve ng certain budget or hindi susuportahan yan ng isang VC or yung mga backers kung hindi legit yan. Kasi siyempre nagre-research yan, hinihinga ng lahat ng mga documents yan, yung information ng developers, hinihingi niya mga yan. So yung mga ganun-ganun mga bagay-bagay. So doon pa lang,
kahit papano, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing 100% sure ka na hindi maggaan yan, hindi magra-rug pull yan or something. Pero that's one thing to look out for. Kumbaga yung tipong validity ng mga backers na talagang nagsusupport sila dito sa project na to. Okay? So yun yung isa sa ano natin. And then next, shop hundreds of live events, discover your favorite artists, concerts, theater events, games, and more. So yan. Then, harness the freedom to evolve. Ayan yung mga videos sila guys. Play natin yan later on. Kaya lang kasi hindi natin, kung meron siyang music, nakaka-copyright kasi minsan, so hindi natin mailagay. Anyway, lagyan na lang natin ng background music natin. May kita naman ninyo kung ano yung teaser video na yan. Okay? So next tayo, tignan naman natin yung white paper ni MetaCloud. Tignan natin to, and then white paper. Yan. So silipin natin kung anong meron dito. Huwag na natin basahin lahat guys ha. Tingnan lang natin kung ano yung mga importanteng dapat niyo malaman. And then again, I would strongly suggest na kung sa balak ninyong mag-invest dito sa project na to, do your own research pa din. I would also appreciate if you could share your insights about this project kapag nag-research na kayo and nakakita kayo ng mga strong points or yung kumbaga yung mga not so strong points niya or negatives ng project. Share nyo din para malaman ng community natin and then maging aware sila na okay pala yan or hindi pala masyadong okay o ganyan-ganyan. Diba? Yun yung mga gusto nating malaman. Tulungan lang tayo para, kumbaga, kung nakapag-invest ka tapos nakita mo maganda talaga, diba? At least yung mga iba pang mga tao or mga iba pang mga kasama natin sa community, makapag-invest din. Okay? So abstract, MetaCloud is a virtual reality network that exists on the Binance Smart Chain. Network provides the opportunity for community members to purchase land and space, enabling monetization and complete freedom over their projects. So yun si MetaCloud. Tingnan natin yung iba pang mga pwede nating dyan. In this white paper, we'll explain the philosophy and structure. Introduction. So yan yung basic lang naman yan. And then, Dawn of MetaCloud, a 2-in-1 platform where artists, influencers, musicians, or anyone with the drive to create and creative flair to do it can own a piece of land in our metaverse and live stream their events or shows, publish their content, and request monetary patronage for or from their fans to gain access to it. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, you can make money ng ganun. Kumbaga, pwede kang bumili ng land doon. Tapos kung musician ka, tugtog ka, may mga recording ka siguro or mag-live stream ka and then pwede kang kumbaga pabayad para mapanood ka ng mga ibang ka-community mo dito sa MetaCloud. Traversable world, as mentioned earlier, MetaCloud is free to join and free to navigate in its entirety to a truly free 3D fully immersive experience. So, yan guys, free siya, free pumasok at tignan kung ano yung mga meron doon. And then, kung meron ka natitipuhan, yun, pwede ka nang mag-purchase or something like that. Piece of land in MetaCloud are adjacent to each other with each division of land having fixed dimensions. The adjacent tracts of land allow for the discovery and establishment of new territories. So yan, yung mga gimmick niya. Value proposition, currency, MetaCloud will incorporate a fundamental technology that enables worldwide immediate and cost-effective payments between any two internet users. So, syempre, kung ganun ang plano mo, di ba? May mga purchases, merong mga, kumbaga, concerts or something like that. Yung mga pay-per-view siguro or pay-per-listen siguro, ang tawag sa ganyan. Goods, MetaCloud is working on a programmable feature and framework that allows developers to seamlessly program features to facilitate interaction and exchange of virtual goods between users on the network. So yun yung gimmick niya sa goods. Parang bili-bili and everything. Services, yan, to solve the issue of double spending and to prevent identity theft, MetaCloud will feature blockchain cryptographic signatures that allow users to establish authorship of content and track provenance. So parang dating copyright ang gimmick nila. Anyway, saka ito pala guys, maganda nga sa kanya since nasa Binance Smart Chain siya, barya-barya lang yung gas fees. Pero alam naman natin, yun nga, si Binance nga, dahil parang sobrang luwag lang yan, dami rin mga project dyan na mga hindi legit or something. Kaya doon kayo mag-iingat. Okay? So, the meta stage
one of the main ways that MetaCloud stands out from the competition is the MetaStage. MetaStage is a custom-made virtual stage within MetaCloud which will host weekly live shows from top worldwide artists. Ba? Sino-sino kaya itong mga artists na to? Users can buy tickets to the events using cloud tokens. Also, users gain the opportunity to attend concerts performed by their favorite artist and also connect and chill with them backstage as a part of the VIP package. Medyo ano to exciting tong gimmick nila na to. Sino kaya yung ano dito? Yung mga magko-concert. Pero hindi ano yun hindi imposible guys. Pwede yan na kumbaga mag-hire or hindi mo mag-hire pero mag-produce ng mga concerts. Like siguro sila Bruno Mars or something like that. Kung sino man yung mga gusto nila, 'di ba? Na pwedeng And syempre, pagka mga holder ka ng tokens niyan, kumbaga meron din sila parang may right ka na mag-vote or something like that. Pwede ka siguro mag-propose kung sinong artist yung gusto mo mag-concert, di ba? So yan. Create your own venue, Sea of and MetaCloud landmarks. Within MetaCloud, users have the opportunity to enjoy a new virtual experience, create their own venues, and buy MetaCloud landmarks. Sea of. Ano pa? Enjoying immersive, high-intensity nightlife such as club hopping to a more chilled atmosphere with friends at beachside bonfires. So yan yung sinasabi ko. May mga ganyan mga bars, mga nightclubs and all that. Mga beer house siguro yan. Beer house sa loob ng metaverse, So, may mga ganong gimmick sila and exciting din yung mga ganyan. Kaya lang, yun nga, maganda sana siguro dito. Syempre kasi puro avatar yung ilalagay nila dito May option din na kumbaga yung chat or video call or something like that. Kung makakapag-integrate sila ng ganun, ganda nun. Solid na solid yun. Parang ang dating, ewan ko nakapaglaro kayo guys Sims, di ba? Parang yung mga ganun na Okay, use cases. MetaCloud Seamless Framework simplifies. Users in the Meta will congregate. Billboards positioned nearby or within high traffic land divisions can be used by brands to promote their products, services, and events. Yan yung mga nila. MetaCloud will play host to a wide range of content and collectibles. Offline, existing communities and other forms of social groups can migrate to MetaCloud. MetaStage allows users to attend top worldwide artist live shows and chill with them backstage. Record labels can buy land and host their festivals. Aba! Promising yung mga gimmick niya. Doon ako natuwa guys actually. Yung pwede sila mag-host ng concerts. Diba? Tapos pwede kang makipag-chill dun sa mga idols mo or something na ganyan na nagko-concert. Medyo unique yun Sa mga ibang mga virtual reality na na-review natin, hindi yata ako nakakita ng ganong gimmick. So, that's one thing to note and look forward to pagka sana magkatotoo Okay. Tingnan natin. MetaCloud is the ultimate VR platform with a focus on implementing cutting edge in the metaverse space. Ayan, so VR nga. Architecture links the entire ecosystem together. Cloud is the token, so as in cloud na ulap. Which is MetaCloud's native token fuels the ecosystem. So Binance Smart Chain, and then tignan natin ano pa. Ethereum, as a result, it established itself as an important and appealing launchpad for smart contract ventures. So, still talking about Binance Smart Chain. Hindi naman masyadong nang importante sa atin since kumbaga given na yan. Platform governance. We aim to make MetaCloud a fully decentralized community-driven protocol. For this purpose, Cloud has a voting function. Holders of the token will have voting rights and possess power based on the number of tokens they hold. So like what I said, like what I mentioned earlier guys, kung holder ka nung token nila, like yan, talking about yung mga artist na gusto mo mapanood, pwede kang mag-request. Kumbaga pwede kang mag-send ng proposal na, oy, si ano naman, si ganito, sino ba? Si Bruno Mars or kung sino man yung mga sikat-sikat ngayon.
mga red hot chili peppers. Yan, mga ganyan. Okay, tokenomics naman tayo. So yan ang natin. Staking rewards 20%, general reserve 10%, exchange liquidity 20%, marketing 10%, ICOs 15%, advisors 10%, and team is 15%. Ito yung distribution nila guys. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang vesting guys, di ba? Pag IDO or pag nakasali kayo sa mga ganyang private round, yan yung perfect opportunity. Lalo na pag legit ang project, dyan kayo kikita. Okay, ang dami naging milyonaryo dyan last year. Very, very good yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, I hope na bumalik yung dating sigla ng crypto. Umangat si Bitcoin kasi once umangat si Bitcoin, lahat yan, hilahan yan. At sana magkita-kita tayo ulit sa pedestal. Yan, pandigmaan. So yan, vesting, pag sinabi mong cliff, ibig sabihin, 30-day cliff. Paglabas ng pag nag-generate na yung token, kumbaga ready na sila magpamigay, 30 days after nun, doon sila magbibigay, tapos 10% per month. So ibig sabihin, yung binili mong token sa private round will be distributed and kumbaga, mabubuo mo yung 100% na yon in 11 months. And kahit ako ngayon sa mga ibang mga pinag-investan ko ng mga IDOs last year, hanggang ngayon meron pa akong mga vesting, yung mga tokens pa na dumadating, and ino-hold ko lang talaga kasi nga you'll be selling at a loss. Though hindi naman lugi kasi kumbaga yung ibang mga projects na pinag-investan ko are legitimate projects talaga. Yung iba lang hindi masyadong nag-boom, pero yung iba talagang alam mo yun, holding on, and dahil legit sila, maganda pa din yung presyo ng token nila. Pero mas gaganda pa yon once gumanda yung market. Yung nag-bull run ulit tayo. Ayan. Goods na goods ang mangyayari dyan. Okay? So marketing strategy, di man natin na kailangan malaman yung na yun. And then roadmap. Ayan. Quarter 2, 2021. So tapos na tayo sa quarter 2. Quarter 2 of 2022 pala, 2021 pala yan, sorry. Okay, 2022, quarter 3 na tayo. MetaCloud MVP launch, MetaCloud NFT marketplace, land sales, website 2.0, staking, partnership onboarding. Yan yung nila, quarter 3. And then, alpha version launch, quarter 4 ba? Malapit na yun ha. Weekly festival, top international artist marketing campaign. So yan yung nakalagay kanina sa December daw yan. Then SDK Alpha release is quarter 2 of 2023. Ito, medyo excited ako dun sa NFT marketplace or kung mga NFTs na ilalabas nila. Medyo gusto ko malaman kasi curious ako kung ano yung mga NFTs na pwede nating pagpilian. Kung hindi ka bibili ng land, ano pa yung mga ibang pwede mo makuha sa kanila, di ba? So yun yung mga natin. So yan yung mga socials guys. Again, ilalagay natin yan sa description ng video para when you do your own research, isang click lang, nandyan na, open yun ng open. And then again, do your own research and be careful din sa mga investments ninyo, lalong-lalo na yung mga medyo alanganin, di ba? Yung mga putyo-putyong kung sino-sino lang dyan. Napakaraming mga projects na naglalabasan. Medyo tahimik din sila ngayon sa totoo lang mga loko-lokong mga magnanakaw na yon, medyo tumahimik din ngayon kasi nga syempre tahimik yung community ng crypto ngayon. Pero again, this is the right time para maghanap kayo ng legitimate projects na pwede ninyong i-research, and then hopefully, di ba, pagka legit yan, makapag-invest ka na habang mura pa para pag umangat yung market, edi kasama ka, di ba? Pero again, tread lightly guys. Tread lightly, easy lang. Lalo na pagka hindi ka sigurado, 'di ba? Trust your instinct, trust your trust your instinct. Yun na lang siguro para kumbaga pag medyo alanganin ka, wag mo na lang siguro ituloy. Kung gusto mo pa rin subukan, wag all in. Unti-unti lang, and then focus on the ROI. Return of investment muna. Wag ka muna magpaikot. Bawiin mo muna kung ano yung ininvest mo. Hopefully, mabawi mo yung ininvest mo the soonest possible time para pwede ka nang dumiskarte na mas maayos. Okay? So, tingnan pa natin ano pang mga gimmick natin dito. Okay.
Next natin guys, yung sinasabi ko sa yung summary. Ayan. So, pinakita dyan yung mga partners, yung mga diniscuss din natin, pero may mga iba ditong hindi pa na-discuss. Ayan, katulad yung key features, provides fully immersive 3D metaverse and marketplace, promoting artists of all kinds, community-driven, affordable transaction fees, which is understandable kasi BSC nga siya, live music concerts, art exhibitions, tournaments, clubs, shows, etc. Advertising tools such as billboards, landmark spaces, etc. And ito yung land sales sila guys. Yung sinasabi ko sa inyo mga offers, yung may mga freebies and everything like that. So starting from the medium and small plots, 50% off on VR and physical events daw. Okay? Large plots, free entry for VR events and 50% off on physical events. Itong VR events, ibig sabihin pag may concert, free ka. Diba? Goods yun pag gaganan ha. Extra large plots, free entry for VR and physical events. So, I just would like to know kung magkano nga abutin itong mga gimmick na to, yung mga land sales na yan. Parang wala pa silang nilabas dito pero sana ilabas sila yung presyo para may idea tayo. Pero I think it's not gonna be cheap. Pero hopefully it will be worth it naman, no? Music Festival, December 2022. Ayan, yung sinasabi kanina. Pre-sale round completed with success, but 10 million tokens are available at round 1 price exclusive for you. So, may 10 million tokens pa, round 1 token pa, round 1 price pa rin, so 0.025. Biruin nyo guys, yung pagdating ng private round 2, dumoble na. Oh, 'di ba? Pagdating ng listing, dumoble na yung private round 2, so parang triple na yung presyo. Oh, 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag nag-public pa yan, lilabas na sa market, talagang, 'di ba? Lalo na kapag marami nakaalam tapos maraming maganda yung marketing campaign nitong MetaCloud. Lilipad talaga. Lilipad talaga yan ng bonggam-bonggam-bongbong. Okay. So, round 2, ayan yung launchpad sila guys. ICO drops and paid. Ayan. Listing is PancakeSwap plus 2 other exchanges. Hindi pa nila nilalagay dyan. Timeline is August 2022. So, August na ngayon. Stay tuned with that. Ayan nga, sinasabi ko sa inyo. Join their socials. Tingnan nyo kung ano yung mga dyan. Like yung Discord and yung Telegram. Kasi, pag meron silang mga giveaways or mga bagong announcements or something like that, nandun yun diba? Kumbaga ina-announce sila dun yun. So tapos na tayo sa roadmap din. And basically yun yung yun yung dito Tingnan pa natin kung ano yung meron dito sa website niya guys. Tingnan natin kung meron pang pwedeng silipin dyan. Yung events yung kanina Talks, pitch deck. Pwede yung silipin din yung pitch deck pag may oras kayo guys. Medyo mahaba-haba yan. Tingnan pa ito ko sa inyo. Pitch deck. Ayan. So mahaba-haba din to. Pero alam mo, pinakagusto ko dyan sa mga pitch deck na ganyan. Kasi visual akong tao So, ang daming mga ganyan, mga graphs, mga photos and all that. So, yun yung gustong-gusto ko dyan. So, ito yung pitch deck nila guys. Silipin din ninyo yan when you do your own research para makita nyo lahat ng information na pwede nyo makalap bago kayo mag-decide kung okay ba mag-invest dito sa project na to. Pero I think with all the things that we've checked and reviewed in this video, mukhang legit naman tong project na to. And may backers din sila. Pero let me know what you think about this video para pag-usapan natin sa comment section yan. And syempre guys, if you're new to my channel, I hope you would consider subscribing. Click that like na rin and comment what you think about this project. And guys, join the other or subscribe to our other channel, yung The Cookerist. I hope you guys would also support that. I will see you on the next, guys. I'm out. Peace.